ready ka din na iwanan yung comfortable life mo. Kung kinakailangan sundan mo ang team mo dun sa kabilang barangay, gagawin mo. Kung kinakailangan dun ka mag-house dun sa kabilang province or dun sa city para makita mo yung actual situation, iwanan mo yung comfortable place mo. Okay, Gilibers, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa leadership. Share ko lang po sa inyo yung topic namin sa Sunday School. So, ngayon po nagtuturo tayo ng Sunday School sa church namin. Hello sa mga estudyante ko. Yan, so Leadership 101. So, meron kaming, gumawa po ako ng syllabus, para siyang syllabus, no? Course outline. So, para may guide kami. So, share ko sa inyo ng konti. And itong leadership topic na to, kinuha ko po sa Nehemiah, sa book ng Nehemiah. Kasi sobrang ganda po ng leadership na ipinakita ni Nehemiah. Okay, so unless you do these 4 things na nandito po sa book ni Nehemiah, hindi ka pa tunay na leader. Okay? So, Doc, ano yon? Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Okay, so first, no, tingnan nyo na lang, sundan nyo na lang ako sa inyong mga Bible sa Nehemiah chapter 1, verse 3, sabi po dito, "They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burnt with fire." So, nalaman po ni Nehemiah that the wall of Jerusalem is broken. Okay? So, the first thing na ginagawa ng isang leader is to see the problem. Spot the problem. In every situation, hindi pwedeng walang problema. May problema. And as a leader, ikaw dapat may spatan mo yon. Okay? So, in this situation, nakita niya na broken down yung wall. Nasunog yung gate. Alam niya kung anong problema. Ang sabi niya po dito, the people there are in great trouble and disgrace. Yun ang problem. So, pag nakita ng iba, yung ibang hindi leader, so, sige, broken down yung wall. Okay? So, hanggang dun lang. Pero si Nehemiah, may nakita pa siyang iba. Yun yung problema. Alam niyo po, nung araw po kasi sa Old Testament, ang protection mo doon para safe yung mga tao, dapat may wall ka. Pag wala kang wall, ikaw po ay in great trouble. Madali kang makonquer. And you are in disgrace. Parang hindi tama. Parang nakakahiya na wala kang gate, na wala kang harang, wala kang wall. That is the problem. Yun yung malalim na tiningnan din po ni Nehemiah. Okay? So sa atin pong leaders, sa atin pong lahat, may mga situation tayo. Nakita mo na ba ang problem? Okay? So kung nakikita mo na yung problem, congratulations, ikaw ay isang leader. Naalala natin, di ba yung mga leaders, yung mga boss natin, di ba, tingin natin, maganda naman yung program, pero pag pinatawag tayo, may problema pang nakita. Huwag tayong magtaka doon, huwag tayong magalit, huwag tayong magtampo, kasi yun ang role ng leader. Tingnan ang dapat i-improve o yung problema in every situation. So, question ko sa iyo ngayon, ikaw ba nakita mo na yung problem sa situation dyan sa department mo? Ang problem dyan sa situation sa team mo? Dapat alam mo, okay? So, second po, yan. So, second, ang leader po ay willing to live a comfortable situation. So, si Nehemiah po ay cupbearer. Alright? So, siya po ay taga-tikim muna ng lahat ng mga pumapasok sa hari para alam na safe. Okay? But he has to live that. So, alam niya kailangan niyang iwanan yun. Yung comfortable life niya. So, as a leader, kailangan ready ka din na iwanan yung comfortable life mo. Kung kinakailangan sundan mo ang team mo dun sa kabilang barangay, gagawin mo. Kung kinakailangan dun ka mag-house dun sa kabilang province or dun sa city para makita mo yung actual situation, iwanan mo yung comfortable place mo. Kaya mga leader, talagang palakad-lakad ka, paalis-alis ka. Hindi pwedeng komportable ka na sa aircon mo, na nagkakapi ka, masarap ang buhay mo. Hindi ka leader pag ganyan. Go to the field. Naalala ko po yung leader namin, si Ma'am Jen Quinto. Ay, Ma'am Jen Quinto, CEO namin, no? Sa IMG Rockstar. So, nung una pa, nung di ko pa naiintindihan yung system na IMG, alis-alis siya. Punta siya dito, punta siya Hong Kong, punta siya doon, iba-ibang lugar. Sabi ko, ba't hindi ka, may office ka naman, but why don't you stay?
Iyon pala yung dahilan nun. Kaya sa atin po lahat, baka everyday nandiyan ka sa komportabling lugar, naka-aircon ka, nandiyan ka sa sasakyan mo, ayaw mong bumaba, ayaw mo man lang tingnan yung kliyente mo, kausapin mo man lang yung kliyente mo, or kausapin mo yung team leader mo. Okay? So, leader ka when you leave your comfortable place or routine para sa team mo. Okay? And third, ito po. Okay? So, tingnan natin, no? Sa verse 11, chapter 2, verse 11 tayo. Sundan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Okay? I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I set out during the night with a few others. Okay? So, tingnan natin yung last. Few others. Okay? Dun muna tayo. So, si Nehemiah po, sa gabi, tinitingnan niya ang paligid with few others. Ibig sabihin po, hindi lahat kasama niya. So, as a leader, dapat ready ka na konti lang talaga ang natutuwa sa atin. Konti lang ang kasama natin. Hindi lahat talaga kasama natin. Hindi lahat naiintindihan tayo. 'Di ba? Pag leader ka, kung meron kang members na 100 or employee na 100, naiintindihan ka ba ng lahat ng yan? Hindi. Only few people na maintindihan ka and only few people ang sasamahan ka sa mahirap na gawain. 'Di ba? Pagka utusan time na, magde-delegate ka ng task, ilan na lang natira? Sa 100, 10 na lang, only few. Dapat matanggap natin yun. Huwag kang magtampo sa karamihan na mag-self-pity, ba't ganun, hindi nyo ako sinusuportahan. Talagang only few people will support you as a leader. Kaya nga, konti lang kasama mo eh. Huwag kang magtaka kung diyan sa hawak mong department, konti lang gustong sumama sa'yo, konti lang talaga yung nag-agree sa'yo. That's the life of a leader. Okay? And last po, ito po. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And again, we are inviting you po, so to attend our free webinar. Yan, everyday po yan. Sa lahat na gusto mag-invest, mutual fund, and Kaiser. Ang Kaiser 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. So, pwede po kayo mag-PM lang sa personal FB ko. And pwede po yan, mga OFW or dito sa Pilipinas. I-Kaiser mo na yan. Let's go. Let's go. Okay, last. Ito po. Sabi po dito, ulitin natin, So, he monitors or plans while others are sleeping. So, ang leader po, habang tulog ang lahat, mapayapa, nagpapahinga, ikaw hindi ka nagpapahinga. You monitor your business, you monitor your department, you monitor your team. Naggagawa ka ng plan, tinitingnan mo talaga, iniispatan mo kung yung problema. So, si Nehemiah, tinitingnan niya, ano bang dapat naming, game plan. Iniikutan niya po ang wall na wasak. Iniikutan ng problema. So, ikaw na leader, dapat, alam mo, umiikot ka sa problema. Kung lahat tumatakbo sa palayo sa problema, ikaw, hinaharap mo ang problema. Habang lahat mapayapa natutulog, ikaw gising, nagpaplano ka. Okay? So, tanong ko sa'yo, nagawa na ba natin yung 4 na to? Doc, hindi pa. Hindi pa tayo tunay na leader. Okay? Gawin natin. Alright? Let's go. Let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PME sa personal FB ko po. Let's go, let's go!